first service. Atong dago ng atong buhing nga Dios. Hallelujah! Hallelujah! Hinta na imong tatapan. Be ready! Be ready! Huwag atong ihatag atong pinaka-the best kapag dahil sa atong buhing nga Dios. Come on! Atong palakpakan ang atong buhing nga Dios in 5, 4, 3, 2, 1. One shout! Hallelujah! Hallelujah! Amo na itong sayawan na itong buhay nga Diyos. Heto na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Come on, declare! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Heto na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Come on, declare! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Araw-araw kasiyahan mo, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Sasamahan, araw-araw iwan, araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on and declare! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin.
Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, give your very best. Wala kang katulad, wala kang katulad. All it says, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Hey! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, let's sing this. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, let's sing it. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, let's raise our hands. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa, wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Jesus! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kay susama. Wala kay susama, wala kay susama. Wala kay susama, wala kay susama. One shot, thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! We invite you in this place. Fill us with your presence, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, oh God. Thank you, Abba Father. Come on, just raise your hands towards heaven. Invite the Spirit of the Lord to come and fill you. Holy Spirit, we worship you, oh God. We glorify and we adore your name. Our hearts are open. Ang dami, Ginoo. Kabatia kami sa imo ang presensya karong taknaa. Come on, just worship the Lord. Pasalamati ang Ginoo igsuon. Ngayon siyang pasalamatan. Pinagi si mong pangalan, Ginoo, na ay kagawasan, na ay kaayuhan, na ay kadaugan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Oh, we worship you. Thank you, let's just worship the Lord.
simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita sa pangalan mo, sa pangalan mo, my God. Raise your voice. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Just enjoy the presence of the Lord. Sa simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Di man sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Oh, Jesus. Holy Spirit, come through, have your Tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos, at
at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Ako ay nandito, Koseng, nandito ngayon. Oh, ng presensya mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito ngayon. Oh, hapit ng presensya mo'y kagalingan. Koseng, ikaw ay nandito.
Hallelujah. Give him praise in the house of God. Give him praise. Give him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. His name is Jesus Christ of Nazareth. Most gracious Lord, as we come before your throne room of grace, we thank you, Lord, for your mercy. We thank you for your faithfulness. And even today, as I apply the blood that redeemed us from the curse of the law, as we blind and bind all the works of the enemy, as we render them powerless in the mighty name of our Lord Yahushua, today we declare the victory of the cross of Calvary. And any argument, I cancel and render them powerless in Jesus' name. We thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Speak to us through your word. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. Good afternoon, everyone. Welcome to our first service for this week. Makapanglingkod ta uban ang presensya sa Ginoo. Salamat ang kinakusgang music team. Magkapisa mo dito na flat white akong ipa-prepare. Magkapi mo dito para makarelax. Adunay mga technicalities, no? But maningkamot ko ba ng tabang sa Ginoo nga ma-explain even though nga wala tay dili makagana ang PowerPoint tungod sa ato ang lead wall, no? na natandog. But anyway, siguro niabot sa iyong panahon ba nga, tingala mo nga, sukad kong na-born again, na Kristohanon, daghan man hinoong pagsulay. Naman sa inyo na? Daghan man hinoong attack. Diba? Tapos kaniad to, isog kayo ka. Pagkatapos karon daghan ng isog pagid nimo, mga isog ra ba yun, way mga agi, mura mag-i-provoke ka ba? So mo na yung mga daghang kayo nga question mark, no, di ba? Tingala ta, si mayon ka, say, mutubag ka nga, wa ra ba gini nabutis mo ho akong kamot. Di ba? May nanata. But gusto na ko ning i-clear sa atong tanan, nganong naay mga attack, naay mga betrayal, tungod kay ngano man, you're a chosen. You are chosen one. Ngunit ang pangutan ng why the chosen ones are always attacked first, and why? That means you are treat. Treat manggutan nila. In the kingdom of darkness, burabag kita ang mahimong sagabal sa ilang mga plano. And hear me now. Ato makita, if you've been attacked, siguro sukad nga nahimong born again ka, if chaos follow you even in silence, if you've been betrayed, no, daghang kayo nga mga betrayal, underestimated, broken, and still, but ato makita do na niagita og top times na mga brokenness, but still mibarog ka nga lig-on. It's not because you are cursed. It's because you are chosen. Dapat kang makasabot. The system doesn't waste ballots. Listen to this. The system doesn't waste ballots on the irrelevant. Dili na sila magsayang og bala sa mga way klaro ng dili hardcore, kumbaga. The war doesn't rage against the powerless. Only those with soul fire or soul far strong enough to break timeless works or even plans or shatter the works of the enemy. Dili na sila basta-basta mo attack. Mga smartphone ng mga tao sa underworld or di na sila ng tao. But atong makita nga sa atong pagka-born again, realidad ni nga mukalit lang mga but na ning klase nga mga sitwasyon o panahon. You are not attacked because you are weakness. Or you are weak. Or you were attacked because of your activated code. Na kay code. But pasabot nakatatak ta. You are marked. Namarkahan ka sa Ginoo. Ato makita ang imong mark, makita na even in the spiritual realm. Nakabalo ang enemy, even the rulers of darkness, nakabalo siya kung kinsa ang mga chosen ones. According sa book ni Emmanuel Eni, mahibaluan ang mga pinili o tinawag sa Ginoo, kinaay fire nga nagatuyok sa ihang ulo. Dili ka mailhan nga chosen ones or born again anak sa Ginoo tungod kay nagbitbit kag Biblia, dili. In the spirit realm na is mark nga makita na kung kinsa ang mga chosen ones.
ug mauni ang rason nga prone tungod kay magsilo sila nganong sila manggod unta na kaniadto before rebellion. But nganong kana karon nga distinguishing factor na anaman sa imo ug sa ako. Nasabtan na to ni ato makita the enemies you face, like for example, pamilya. Simong away, simong asawa, simong bana. Mga dysfunction or mental warfare or BB, financial famine, or gitawag spiritual betrayal were not random. Dili na siya aksidenteng nahitabo. They were calculated diversion. Ngano man, gusto kang ilihis. Gusto sa enemy nga madiskurahe ka, madiscourage ka, aron di ka mo padayon sa imong tawag. Atong makita, that masabta nato. Because if you, buingon ko, kung ikaw makahinumdum kung kinsa ka, ubarog yung ka. Usahay manggod, malumural ta. Mawadaan ta, madiskurahe ta, mawadaan tag umoy tungod sa mga circumstances nga atong agian. Ug mao ni atong masabtan nga dili ni aksidente. We are under attack because we are the chosen ones. Ang Biblia clear. We are in this world but we are not of this world. Ni ataron nga kalibutan pero dili ta kadire. Gitawag ta that our inheritance or our citizenship is in the kingdom of heaven. Ato makita kini nga mga butang. Daghang mga ato agian, daghang mga tests and trials. But ato makita kung ikaw na'y access on the throne room of grace, you have the divine authority. Dili ka basta nga mo survive lang in this world. You will become matawag nga mo restructure or rebuilders of fallen tent according to the book of Nehemiah. But in my translation, gitawag tag we are the one nga mag-restructure. Kita ang mga rebuilders. Like for example, sa sitwasyon nato sa tunasod karon, rampant ang corruption. Grabe ang expose. Every morning nagpray ko, Lord, expose pagyod Ginoo. And we thank the Lord nga one of us, isa sa tuwa diri na ay mga panglantaw na dapat magkaroon o gitawag good governance. Maayong panggobyerno. Ug mauni nga panahon nga na-form ang PECC, Philippine Anti-Corruption SAR. And we thank the Lord sa life ni Chairman Louie nga siya gyud mismo ang nagatrabaho ni uban la Kuya Alan Japor and even of course Richie. Si Richie Cobos diay. And salamat of course in Luzon, in Visayas na atay mga tao actively involved ni nga klase nga kausa kay gusto tag kabaguhan. But dapat masabtan nato nga nini nga panahon, even though makita nimo siguro murag normal na lang kung makristohanon ka, grabe nga tests and trials, grabe persecution, because you are, mingon ko, dili lang ka target, but you are, kanabang tawag nga, pwede nyo kang mahimong unstoppable kung makasabot ka kung unsang klaseng tawag na ka. Sa atong LG tomorrow na ako i-share about the mark of a chosen one. Ato makita sa atong pag-restructure even in our government. Kailangan yun og wisdom from the Holy Spirit. Move sa Ginoo. Nga diin mabag-o, dili ta mag-ampog kabaguhan, luoy kayo ang next generation. Ang atong sitwasyon, grabe. Ang darkness nag-rule. And in this end of days, makita nato kung unsa karampan. But ako miingon nimo, you are great disruptor, a soul architect, an echo of divine intelligence embedded into matter. Gamiton ta sa Ginoo. Kini nga klase nga divine intelligence ihatag ni sa Ginoo sa matag usa aron mahimong natay contribution sa atong komunidad. O ang darkness, the kingdom of darkness and the principalities, nakabalo sila kung kinsa ka. Nakabalo sila kung kinseta. Ato makita, but here's the truth. Nagikahadlukan even in the underworld. Attack sharpen kings. Warfare makes queens. And pressure doesn't destroy diamonds. It rebuilds them. Pinaagi sa tests and trials.
sa continue na to nga grinding, embracing the grind, muni ang pamaagi sa Ginoo nga musurhay ta, mahimo ta nga diin much more nga mushine ta diha sa atong pag-serve sa Ginoo. Pag walang tests and trials, walay challenge. Muna nga usa ka butang lat masabtan nimo. You are not a victim. Ignan mo tapat, you are not a victim. You are a weapon of light, purged in fire, sent with mission, surrounded by watcher, and backed up by source. Daghang ta gitawag mga watchman. Daghang mga watcher in the heavens. Nagatanaw na, nagamonitor sa tanang sons of God na sumala sa scripture, even the entire creation, they are eagerly and waiting for the sons of God to be revealed. Gipaabot sa tanan nga creation kung kinsa ning mga anak sa Ginoo nga ipadayag nga gitawag the chosen one. Again, you are not a victim. So the next time they ask, na may mangutani mo, naon sa makadabun agin ka? Ningon ana may mong life. Why is your life so hard? Di ba? Ano yung pangutana? Look them in the eye and say, because I am freed, because I carry the code, because I am the chosen one. Hallelujah! And salamat og dalaygon ang Dios. Nga ikaw nakasabot nga di ka aksidente. Ikaw naitawag, nay potential. Our topic this afternoon is all about chain break, God's word prevails. Nagsugod pa lang ko sa atong introduction. And here in the book of Acts, chapter 12, 1 to 24, tanawan ninyo nga senaryo. It was about this time that the king Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. During the time nakailata ni King Herod, mga igsoon ang book of Acts, kay dili lang basta story about power sa Holy Spirit. Nga nimo pinaagi sa mga ordinary believers, pero dili lang ni about signs, wonders na agay persecution. Amen. Ato nang dawaton, part na sa shipping, part sa grinding, o part na sa atong molding. Si James, nini nga sitwasyon, gipatay. Okay, the Bishop of Jerusalem. Gipatay si James, si Peter, gipriso. Pero unsay tubag sa church. Wala sila ni surrender. Niluhod sila diha sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. The message for today, kung adunay chain or gapos nga gusto mo pugong sa katawhan sa Dios, the Spirit moves. Ug ang mga gapos, mga tangtang ni, mga tanikala, mga putol ni, gitawag siyang chain breaks, and the word of God will always prevail. Magkinaon sa man ang dagan sa imong pagpangalagad. Ang pulong sa Dios mupatunhay, ug ang pulong sa Dios igapadayag ngadto sa iyang kanakan ug katawhan. Mudaog ang mga anak sa Ginoo. Kay naay Dios nga in control. Point number 1 about the chain, about sa atong mga gapos, mga tanikala. In Acts chapter 12, verse 4 to 6, so Peter was kept in prison. Mind you, humanang gipatay si James. Og the next day, siya ang itaral og patyon ni King Herod. Look at that. Look, talawang senaryo. Habang nakakulong si Peter, nag-ampo ang church. Dili, makita nimo, nay usa ka community or gitawag care group or simbalay nagpray for specifically for Peter. So unsay nahitabo? Now gusto na ko ni masabtan nato karon dire. Sige sul dire. In 4 to 6, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Nag-ampo, tinud-anay nga nag-ampo ang simbahan. Tanawa ang picture. Si Peter guarded by 16 soldiers ang nagbantay niya. Kaya ipapatay lagi siya the next day. 16 soldiers nagbantay niya, nakatali sa duha ka sundalo ang iyang kamot. O nakalak ang gate. Humanly speaking, imposible siya makagawas.
Nasabtan na to? 16 ang nagbantay, ang duha, nakatali sa iyang kamot. Sirado ang gate, nakakandado. Usahay, unani po sa itong pagbati. Sa itong pagpangalaga, usahay, grabing pressure. Pressure sa pagkinahanglan, gapos sa kawaladon, usahay, pressure diha sa mga tentasyon. Kabalo mo, in this end of days, mas grabe pa ang persecution nga moabot. So, gitrain ka sa Ginoo. Gitrain ta karon. Nato makita, pero bisag unsa pa kalig-on ang tanikala or kadina o gapos, the Holy Spirit can break through. Walay imposible sa Holy Spirit. Declaration, no person can hold the child of God when the Spirit decides to move. Walay prisuhan nga makahold sa mga anak sa Ginoo kung ang Espiritu sa Ginoo mulihok. Bumito ng importante yun nato ang lihok sa balaan nga Espiritu. Amen. Point number 2, about the prayers. In Acts 12:5, but the church was earnestly praying to God for him. While Peter was bound, habang nakagapos siya, ang simbahan nagtuo sa usa lang ka armas, usa ka weapon. Unsa ni nga weapon? Earnest prayer. Mauni ang sikreto. Ug sa dihang imo ning buhaton, revival begins on bended knees. Sa dihang ang ato mga tuhod mapiko, diha sa atong pag-ampo sa Ginoo, mag-start diha ang revival. O mag-start diha ang kagawasan ug ang kadaugan diha sa imo ug sa akong pagpangalagad. In this end times, igsoon, dili gyud ta makasurvive kung walay prayer. Di kita ka-survive. Kami ni Mrs. Bishop, sa bukid, mas dali man ko dito at around 4 o'clock, quarter or 4:30, musiga na mo ng adlaw, bugawas na sumakamatan ako. So madali lang dito mag-ampo, kay naa maka sa tuktok. Habang utanaw ko sa syudad, hayag pang suga, ngit-ngit pa, pero dito sa mua, nisugod na gawas ang adlaw. Ginarimayin ko sa Ginoo to speak in tongues or pray in the Spirit always. Kay gano man, nini nga panahon, naagyo'y shaping. Naagyo'y mga tests and trials nga diin atong lagpasan. Ato makita, the Holy Spirit nagpanawag yun og mga watchmen, mga intercessor nga dili mo hunong hangtod mo abot ang tinuod nga revival in this land. Ang Holy Spirit nga raise up og mga prayer warriors, intercessor. And our declaration for today, change in families, change in sickness. Unsa man nga tanikala o gapos diha sa pamilya, gapos diha sa balatian, gapos diha sa kahadlok, they are broken when the church prays in the Spirit. Mga tangtang ni, mga tao makabatong kagawasan, ibig to mga taong nagdaot nato, atong iampo, o diini nga pamaagi, the Holy Spirit will move in a mighty way, o tagaan ta sa Ginoo sa atong kadaugan. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Point number 3. In Acts 12:7-11, tanawa ni, suddenly, di ba nag-ampo sila, imposibleng makagawa si Peter kay 16 kamo kagwardya, sundalo ang nagbantay, nakagapos pa siya sa duha kasundalo, nakakandina o nakakandado pa. But here, suddenly, an angel of the Lord appeared. Kalit nagpakita ang anghel sa Ginoo. Ingon ang anghel, quick, get up, he said. And the chain fell off diha sa hawak o gapos ni Pedro. Sa dihang niabot ang anghel, ang iyahang gapos na nga tangtang. Ug niingon ang anghel siya, pagdali, barog, tindog. Ug usay nahitabo, gawas sila, nga even ang nagwardya nga 16 kabuok, wala kabalo. Even ang kandado diha sa prisuhan, wala na tangtang. Pero niagi si Peter, uban ang anghel, nga nagpagawas sa iya. And that's why the next day, gi-question ang nagbantay. Giunsa pagkagawas, nga pag-check, nakakandado pa man ang prisuhan. Wala man ablihi ang prisuhan. Ang natangtang lang ang kadina sa iyang kamot, o ang pusas nga naa sa iyang kamot, nga nakatali sa duha, kasundalo.
Pero ang pultahan sa prisuhan, wala man naabli. Igsoon, when the Holy Spirit moves, wala gay pwedeng makapastap. Wala gay pwedeng mupugong sa buhaton sa Ginoo. Unsay nahitabo dinhi igsoon, so na ko ni maklaro, mauni ang picture sa rapture. Sama ni Peter, gagisnats out sa prisuhan. Before si Herod mupatay kaniya, the church will be caught up before moabot ang wrath of God or sa gitawag the Great Tribulation. Sa panahon nga gilatid sa Dios. Sa dihang before moabot ang Great Tribulation, ang wrath of God, pwede yung kuwaon sa Ginoo iyang katawhan. That in a moment, in a twinkling of an eye, we will be changed and we will be caught up to the third heaven to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. This is the picture of a rapture. Si Pedro, imposibleng makagawas. Pero sa kalit lang, ang 16 wala nakabalo, na si Peter bigawas. Wala na abli ang prisuhan nga nakakandado, pero wala na tao nga naa dito kay gidala sa anghel. Dapat masabtan nimo, bisan pa mag-unsay buhaton sa mga tao sa kalibutan, nagplano magdaotan, ang gahom sa Dios upatigbabaw. God is still on the throne and He is in control. The Spirit is saying, get ready, stay awake. The deliverer is coming soon. Sa atong sitwasyon, importante kanunay preparado. Declaration. What man cannot open, God will supernaturally open. Kung unsa may dili kaya sa taong buhaton, o dili maabli sa tao, ang Dios makahimo. Kay ang pagkapriso ni Pedro, imposible siyang makagawas. But ang Ginoo nagbuhat, nag-orchestrate, gitawag siya, kinibang supernatural nga moves sa Ginoo. Ang pultahan, wala nakahold kang Pedro sa iyang pagkapriso. Atong makita, ang Biblia clear. Muabot man ang grabing kalistanan o pagsulay, grabing nga persecution in this dark world, but clear ang scripture, the bride will be rescued. Luwason kita sa Ginoo, i-deliver kita sa Ginoo, dili kita pasagdan sa Ginoo. Hallelujah. Point number 4, the word prevails. Ang pulong sa Dios mo patigbabaw yun. In verse 23 to 24, immediately, because Herod did not give praise to God. Pero kung sinitaw, the next day, nag-gather kay, gipatawag si Peter kay Patyon. Look at that. Pero unsay nahitabo. Sa dihang migawa si Herod to address the crowd, wala siya nagpasalamat sa Ginoo, and the angel of the Lord struck him down. Siguro nakabalo mo, namatay to si King Herod nga nagputol ibin sa liog ni John the Baptist, but here atong makita. Atong makita, the angel of the Lord struck him down, but the word of God continued to spread and flourish. Ang persecutor sa church namatay. Ang nagpatay, anghel. Gani, ang record, walay nakita siyang lawas kay gikaon sa ulod sa iyahang lawas na gihapon. Ato makita kung unsa ang gibuhat sa Dios. In other words, walay pwedeng mubabag sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Walay yawa o gamhanan nga binuhat nga pwedeng mupugong sa imong tawag. Ang Dios matuman ang iyang giplano. Ato makita, Herod tried to silence the church. Kay nga naman suko na kay siya, kay daghan na kay nagsangyaw, daghan ng nangaluwas, daghan mga tao na born again. Suko si Herod. Gusto niyang pahilumon ang simbahan. Ubato ang rason, gipatay niya si James, iyang gipapriso si Peter, and raised himself in pride. Garbuso na kay siya. Pero unsay ending, God struck him down. Ipatay siya sa Ginoo. Igsoon unsay lesson na ito makuha dinhi. Ang tanan nga gahom nga mutry og stop sa plano sa Ginoo, ma-fall gyud. Pero ang word of God will prevail. Chairman Louie, keep up the good work. Masuko man ang mga congressman, governor, senador, or politician sa gibuhat karon sa PCECC in our expose. But God's move, wala kay pwedeng mapastap. Unsa may giplano sa Dios, matuman.
Kung gusto niini sa Ginoo karon nga adunay expose aron ang mga tao makamata kung unsa karampat ang corruption sa gobyerno, unsa karampat ang corruption sa ato mga politician. Igsoon, walay pwedeng mupugong. Why? Naay angel nga naka-station sa ato. Naatay covering. Hallelujah. Ang word of God mo'y mo prevail. Mupadayon yun. Even in these end times, bisang pag naa pa ang Antichrist or ang false prophet, ug mahitabo na ang great nga persecution, the gospel will advance until the last soul is saved. Magpadayon ang pagkuyanap sa pulong sa Ginoo hangtod sa katapusang kalag nga madala diha sa tiilan sa Ginoo. Hallelujah. Encouragement. Basin karon ikaw bound by fear or nakagapos ka siguro sa kahadlok or balatian o sa mga butang nga si imong giuna na imposible nga makagawas ka. Pero hinumdumi, ang Biblia clear in the book of Isaiah, the grass withers, the flowers fall, but the word of God endures forever. Mupadayon yun ang pulong sa Dios. Kung naay promisa ang Dios kanimo o kanako, matuman ang promise sa Ginoo. Conclusion. Mga igsoon, in the book of Acts chapter 12 gives us this prophetic picture. Gihitagaan ta og picture. Aron ato ning masabtan unsa nga klase nga kausa din ikaw ug ako gitawag sa Dios. The chain cannot hold us. Unsa man nga klaseng tanikala, dili na makapadayon sa paggunit kanato. Umupugong sa imong tawag. Next is the prayer of the church are so powerful. Sa dihang mag-ampo ta, kung nagitawag bendedness, igsuon mahitabo gyud ang gusto sa Ginoong mahitabo sa imong kinabuhi. O bitaw ni nga, I encourage you to pray early in the morning at around 4 o'clock, 5 o'clock, habang wala pa nagsiga ang adlaw, kita nagmata na, aron diha mo duol sa pag-ampo sa Ginoo. Walay laing weapon of warfare. Kundili, our tongue, our word of declaration through our prayer in the Spirit. Hallelujah. Next is about the rescue is certain. Ang pagluwas sa Ginoo sa ato, sigurado og tinuod. Sa panahon sa tough times, nag-intervention ang buhaton sa Dios. Dili ta ginapasagdan sa Ginoo. Dili ta pabayaan sa Ginoo. Ang Biblia clear. Yun siya, dili ta niya, God will never forsake us. Dili ta biyaan sa Dios. Dili ta pasagdan sa Dios. Ato makita, again, the Word of God will always prevail. Kung ang importante, naagyo tayo Word of God, naagyo revelation, na understanding, naagyo tayo Rhema Word always, na din atong gunitan, mga promisa sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. My question is, andam ka na bang moabot? O andam ka na ba kung moabot ang last trumpet call? Nagkinabuhi ka ba sa prayer o expectation sa iyang pagbalik? Importante ni nga ato ni pamalandungan always. Naka-ready ba ta? Nakaandam ba ta sa kanunay? Ginabuhat ba nato ang dapat atong buhaton karon to pray sa ato mga disciples, sa ato mga tao? Sa among prayer ni Mrs. Bishop, una sa mua, sa Presley family, then the 25 prime or network heads, bago mo adto sa 288 to 3456, even to the multitudes. Appeal ang ato mga pastors and leaders of Christ the Healer churches around the country, even outside the country. Part na. Kay mauni among trabaho aron sa pag-ampo. But kamo usab kailangan mag-ampo. Para malig-on ang imong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Para makabarog ka sa panahon sa kalisdanan, dapat kang mubarog. Kailangan ka mag-ampo. Atong makita, call to action. Kung bound ka or by chain, dapat pray in the Spirit in order for you to receive freedom. Amen. Kung weary ka, kung nabalaka ka, rise up in prayer. The Spirit is interceding for you. Kung nahadlo ka sa future, remember, ang mga tanikala pwede yung ma-break and God's word will prevail. At makita in Acts 12:24, but the word of God continued to spread and flourish. In the intense persecution during those days, yung gitawag sa panahon nga diin gilutos ang mga katawhan sa Dios sa pagsugod sa Ebanghelyo.
Pinaagi sa persecution ni spread ni, not only in Jerusalem, but even in Samaria, Judea, even to the ends of the earth. Gigamit ang persecution aron ma-spread out ang word of God. Ato makita ang pulong sa Dios. Mauni ang atong victory, mauni ang atong paglaom. Amen. The word of God will not be changed. Ang pulong sa Dios dili ginapos. Magkinaunsa man ang sitwasyon o panahon, ang Ginoo ikos niya nga iyang pulong masabwag sa tanan. Bisan pa mag-unsa nga senaryo o sitwasyon o panahon, walay laing giplano ang Dios ang iyang mga pulong masabwag. Igsuon kung kini mo inaasi mo kasing-kasing nga ang pulong sa Ginoo imo yung ma-preach. Kagahapon kabalo mo in response no sa ako ang pag-prepare sa wali, nag-prepare me og reunion or clan reunion in Bohol. This coming October 15. Among gisit up ang simbahan sa Carmen, Bohol, nga mo'y mag-host. Kay para lang ang akong mga kaliwatan madala sa Ginoo. So akong gitawagan ang pastor, si Pastora Ador o si Elizabeth Alcordo, prepare mo, pangita mo baboy da, tulo ka buo, kanang bulanon nga baboy, dili ng Amerikano, kanang bulanon nga baboy, para tagtaron, pagkatapos ang duha, litsunon, magpalit og duha ka kanding, magpadala kung pila ang budget. Akong giplano, ipaadto na ko sa simbahan ang akong tanang, kay lugar ba na sa ako ang ginikanan. Ipagather na ko ang tanang kubo sa among lugar. Pagkaunon sa simbahan, walihan ako dito before mo kaon or after mo kaon, magwali ko. Then ang simbahan mo take care. Kaya karon na may duha dito ka care group. Di adto man ko ito ni Agi. Ito ni adto ta Sherman. Na may duha ka care group dito. Dito kang kagawad o dito sa dati pong kagawad or kapitan katong kila Huntalba. So na may duha ka house church karon dito. Akong i-follow up. Entire clan na akong ipatawag. Pagkaunon, bahala gastuhan. Sasakyanan siguro, mga upat kasakyan ng mga biyahe, mukagasto maging may pagpakarga lang sa barko sa sakyanan. Pero dili na magmatter. Ang importante diha, ang mga katauhan mawalihan. Walay gahi sa Ginoo bisan pagbulano na. Walay gahi sa Ginoo. Amen. Kini siya mga ideya nga gihatag sa Ginoo sa ako. Iko Lord, pwede gyud. Siguro nakakuha mong ideya ni ini. Utambong mo reunion kana kamoy mag-host para makabuot mo. Dili ka tong moapilang ka tapos sila maghubog-hubog. Sila magpatuyang silang gusto. Kamo ang mag-host para way magbuot. Inana, dahil kita ka ang tag-ideya karon. Nga unsaon, nga kay mga gahi, mga luwas. Amen. Niini nga panahon, buhaton sa Ginoo ang tanan. Aron ikaw ako pwedeng gamiton sa Ginoo. Maybe, makaanak ka mo, na ay conviction sa imong huli sa imuhang kusing-kasing. Bitaw no, ako din yung buhaton. Ingon na nga, ingon si Mr. Unya, na di ka na sa mag-inom diya, ingo, kisa may magbuot na ako, biyong ko guway inom. Diba? Kasi may magbuot na ako may magpakaon. Diba? So mauni siya, natay nerve musulti kung kita ang mag-host. Pero kung dili, wala. Wa pa nagsugod, nag-inom na. Ang buhaton nyo, kamoy mang-invite. Para ni sa Ginoo. Why? Pero ako sa giwarninganan, wala di ko gusto na inom, ha? Sa okay na bisap. Sila pinagsulti na ako, walihi lang. Wali, ang itawag daw, wali-wali ko ka para ganahan mi. Ingko dili, unaw na ko, dili ni wali-wali, walihan ko gini. Walihan ako in time sa akong pakuratan, hadlok ko, na ba? Pero ang pulong sa Ginoo dili pang hadlok, paagi ni aron sila makabaton og kaluwasan. Amen. Mao ni ang realidad. Ang mensahe ni adlaw, walay gahi or unsaman kalig-on nga tanikala o gapos nga dili kayang bungkagon sa gahom sa Dios. Pag ang pulong sa Dios imong igawali, mga tangtang ang tanang tanikala. And to God be the glory. Kining tanan tagaan ta sa Ginoo og wisdom unsaon pagwin ang atong pamilya. Amen. Dili lang basta kay magsangyaw ta kundi ang atong ginalantaw karon. Lord, madala namo sila diha sa pagpangalagad. Sa tabang sa balaan nga espiritu mahitabo ni. Amen. Manindog ta alang sa pag-ampo. Most gracious Lord, as we come into your throne room of grace. Hallelujah. Salamat o Diyos, ganin ikaw padayon. Magapamuhat sa among taliwala. Padayon ka nga magapanglihok in a mighty way. Dili mi limitado o Diyos kung unsa mang sitwasyon o panahon.
Walay pwedeng mupugong sa imong mga kanakan o katawhan. Lord, we are called, Lord, in this end of days. We are the chosen one. Imo ming gipili o gipanagtawag aron ang imong pulong, O Dios. Mapakuyanap ngadto sa katawhan. Nagaampo ko, continue, Lord, to give us understanding and revelation sa paagi, sa pagwin, Ginoo, sa among pamilya, sa among mga kabanay, sa among kaliwatan, O Dios. Ngaliin makaila, makadungog silang makabalo sa imong mga pulong, O Dios. And we thank you, Lord, that in this end of days, tanan namo nga resources, tanan nga paagi, among buhaton, O Dios, aron lang ang among banay, ang among kaliwatan, makaila kanimo, makadangat diha sa grasya o kalooy, Lord, diha kanimo, O God. This afternoon, as I pray, as I apply the blood of our Lord Jesus Christ, ikaw, Ginoo, maghatag og understanding, direction, and even giya, Ginoo. Tagaan minimong strategy. Unsaon nga ang among mga mahal sa kinamoy, ang mga taong naglutos namo, ang mga taong nga nag-persecute namo. Lord, amo silang mahimong volunteers, mahimo namo mga supporters, Lord, in the ministry. Mahimo nga mugawid sila kanamo sa pagsangya o pagmantala si mong gahom, O Dios. Usika rababayasende, rababayasende. Urabayasende. Pray in the Spirit right now. Usika rabayasende. Kung naay mga gapos diha, gapos sa sala, gapos sa kahadlok, unsa man gapos sa yawa, kana karon, mga tangtang, usika rababayasende, rababayasende. Pray in the Spirit. Usika rabayasende. Kung naay mga kinabuhi nga nakatali, kinabuhi nga nakagapos, makabatonog kagawasan nining orasa. Urabayasende, sikarababayasende, sikarababayasende. Oh, hallelujah, Spirit of the Lord. Sikarababayasende, urabayasende, sikarababayasende. Spirit move, empower your people. Give us, Lord, the anointing to speak forth your word. The anointing to break every curse. Lord, the anointing for healing. Sikarababayasende. Urababayasende. Sikarababayasende. Rababayasende. Oh, Spirit of the Lord, you are very much welcome in this place, Lord, to move. Have your way, Holy Spirit. And even right now, tanan nga adunay balatian karon, guniti sa imong tuong kamot. Portion sa imong lawas nga naggibati nga sakit. And right now, as I apply the blood of our Lord Jesus Christ, I rebuke the spirit of sickness. Right now, out! Out! Spirit of sickness. Gawas niya ang alawas. Spirit of sickness. Out in that body. Spirit of confusion. Out! Out in Jesus' mighty name. Spirit of rebellion. Out! Sikarababayasende. Out in Jesus' mighty name. Urabayasende. Sikarababayasende. And right now I apply the blood. Receive your miracle. Be healed right now. Be healed in Jesus' mighty name. Receive your miracle. Be healed in Jesus' mighty name. Urabayasende. Pasalamat niyang ginodalaygod ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong gahom. Salamat sa imong kusog. Nga ang imong kaalakan o katauhan, manggawas ka na ikagawasan. Dili dala ang ilang balatian nga ilang ginala sa ilang pagsulod. And I command the spirit of sickness to go into the abyss where they belong. In Jesus' mighty name. Go into the abyss where you belong. In Jesus' mighty name. And even angels of the Lord, arrest all unclean spirit and send them into the abyss where they belong. In Jesus' mighty name. Thank you, God, as I declare the victory on the cross of Calvary. And God's people say, Amen and Amen. Maayong hapon, kanatong tanandalay ko ng Diyos. Just as no prison could hold Peter, no chain can hold back the blessing of God over your life. Your obedience is not wasted, but keys that open supernatural doors. His word will prevail over every lack and every fear.
Kingdom citizens, let us give with faith and watch God move mightily in our lives. Let's go! Hallelujah! Come on, let's dance to the Lord! Let's wave our obedience to the Lord! Hallelujah! Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Nagsama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Come on, let's declare! Ikaw ang aming pastor, hindi mo kukulang sa pagkat higit pa. Biyaya mo'y sagana at umakaw sa pagkat at higit pa. Sagana sa lahat o pangangailangan, higit pa sa lahat o inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aming pastor, hindi mapukulang sa pagkat at higit pa ang biyaya mo. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat o pangangailangan, higit pa sa lahat o inaasahan. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Thank you, Lord! Let's raise our hands to heaven and declare the sevenfold of blessings in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out. I declare this Sabbath day that your people who obeyed the principle of the kingdom will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Shalom, people of God. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, Amen and Amen. Happy Sabbath day and shalom, everyone. For our announcement, registration is open for our Feast of Tabernacles at Yusuf Gym on October 8 with special worship experience by MJ Flores Band, and registration is 300 pesos
for VIP and 200 pesos for all regular tickets. Registration is available now at the lobby area. Kaya secure your tickets now. And calling all socialites, our young professionals and business owners, we will have a gathering on September 12, 6 to 9 p.m. here at Cinema 5. Again, to all our professionals and business owners, we will have a gathering on September 12, 6 to 9 p.m. here at Cinema 5. And for all the young leaders from ages 12 to 25 years old, you will also gather on September 19, 2025 at 6 p.m. still here at Cinema 5. And every Tuesday is our corporate intercession at 5:30 p.m. followed by the leadership group meeting per 288 at 6:30 p.m. And of course, HSU classes after our last service today at 6 p.m. onwards. Again, for all our SOD 1 to 4 students, we still have our classes at 6 p.m. onwards today. And finally, see you again next week for our Saturday and Sunday services. And that is all for our announcement. God bless everyone and see you again next Saturday. Soul Catchers,